Respeto sa nauna, ika nga nila. Malimit nating marinig sa mga taong bagong salta sa industriya. Isang pagbibigay-pugay para sa nagtayo ng pundasyon sa larangang minamana nila. Naitanim na ang binhi, lumago at namunga na ang puno. Aanihin mo na lang. Mawala man ang nagpunla, nasa sayong mga kamay na ang desisyon kung gusto mong patuloy na yumabong at patuloy na may anihin ang susunod na henerasyon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang ipinakilala ang larangan dati ay hindi pinapansin sa kanyang bayan. Walang nakakaalam at walang may nais subukan. Ngunit sa kanyang pagsisikap na maipakilala sa industriya, konting panahon lang ang ginugol niya at nangibabaw kagad sa larangan kung saan lumipas man ang panahon at mawala man ang nuno ay patuloy namang iniidolo ng mga kabataan. Ang kwento ni Francis Michael Durango Magalona o yung tinaguriang The Man from Manila, the Filipino King of Rap. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francis Michael Durango Magalona sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa mga pangalang Francis M, Master Rapper at Kiko. Siya ay isinilang noong ika-4 ng Oktubre taong 1964. Siya ay tubong Maynila, ngunit kalaunan ay nanirahan sa Antipolo City noong magkaroon ng pamilya. Hindi na nakapagtataka kung paanong nagkaroon ng maraming talento si Kiko dahil marami naman siyang pagkukunan. Ang kanyang lolo ay ang dating senador na si Enrique Magalona na nanungkulan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Ang kanyang mga magulang naman ay sina Pancho Magalona at Tita Duran na kapwa magagaling na artista sa kanilang henerasyon. Bago pa man maging rapper si Kiko, siya ay isang breakdancer noong kanyang kabataan na isa sa mga talentong minanan niya sa kanyang mga magulang. Nag-aral siya sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong at pagkatapos ay sa San Beda College sa Manila. Nakapagtapos siya dito noong taong 1984 sa edad na 20 anyos. Ito rin yung panahon kung kailan nagsimula na siyang pumasok sa showbiz. Isa si Kiko sa mga orihinal na miyembro ng That's Entertainment na siyang nangungunang talent search sa telebisyon noong mga panahon na yun. Napasama kaagad siya sa pelikulang Bagets 2 noon ding taong 1984 at ginampanan niya ang karakter ni Ponce. Taong 1985, dahil nagkakaroon na siya ng pangalan sa showbiz, isa sa naging kaibigan ni Kiko ay si Richard Gomez na isa ring aktor. Minsan sa isang disco party na kanilang dinaluhan na pag-aari ni Direk Ismael Bernal, dito ay pinakilala sa kanya ni Richard Gomez si Pia Arroyo na naging malapit sa kanyang puso at kalaunan ay humantong sa pag-iisang dibdib. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 8 supling na halos lahat ay tinahak din ang propesyong katulad ng sa kanya. Simula noon, sangkatarbang mga proyekto na sa loob at labas ng telebisyon ang dumating kay Kiko. Samot-saring pelikula ang ginawa niya kasabay ng mga TV shows dahil dilingid sa kaalaman ng lahat, si Kiko ay isang magaling na TV host. Naging DJ din siya simula noong taong 1989 kung saan lumabas siya sa primetime hip-hop show na may pamagat na World Up. Ito ang kauna-unahang lumabas sa bansa sa larangan ng hip-hop. Isa rin siyang photographer, painter, master sa drawing at writer. Ito ang kanyang mga talento sa labas ng kanyang pagiging rapper. Simula din noong taong 1989 hanggang 1997, sunod-sunod ang kanyang ginawang album na halos lahat ay tumabo sa takilya dahil sa kakaiba niyang estilo sa pagdi-deliver ng kanta. Dito nagsimula ang revolusyon ng hip-hop dito sa bansa. Nagsimula sa underground, kung kailan walang kumikilala sa kanila, hanggang sa yumabong patungong mainstream kung kailan naman sila na yung nangingibabaw sa lahat. Hindi lang basta rapper itong si Kiko. Napakalalim ng mensahe ng kanyang mga kanta. Mula sa pagiging makabayan,
Sa mga isyong kinakaharap ng bansa hanggang sa mga usaping politikal, dinadaan niya ang lahat sa pagrarap ang mga mensaheng nais niyang iparating at sa ganitong paraan, patuloy silang naipapaalala sa mga kabataan sa paglipas ng panahon at patuloy itong tatanim sa puso ng bawat isa hanggang mayroong yumayakap sa mundo ng rap. Ilan sa mga sumikat na ginawa ni Master Rapper ay ang mga awiting, mga kababayan, mga praning, ito ang gusto ko na naging timsong pa sa commercial ng Royal True Orange noong dekada 90. Tayo'y mga Pinoy, Kaleidoscope World, Kabataan para sa Kinabukasan, Lando, Super Proxy, Bagsakan, Higante, at napakarami pang iba na itong mga huling kanta ay ginawa niya kasama ang mga kaibigan sa larangan. Naging BJ din si Kiko para sa MTV Asia simula noong taong 1996. Tumagal ito hanggang taong 2000. Bilang BJ at TV host, hindi basta-basta ang mga nakapanayam niya sa loob ng industriya sa buong mundo. Ilan lang sa mga ito ay sina Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, The Beastie Boys, Sonic Youth, 98 Degrees, Boyzone, The Course, Brian McKnight, MC Hammer, Westlife, A1, David Pomeranz, Jim Brickman, at napakarami pang iba na kung ikaw ay batang 90s, alam mong hindi biro-biro ang mga yan na nasa kasagsagan ng kani-kanilang mga karera. Nakipag-collab na rin si Kiko sa halos lahat na ata ng ating lokal na artista sa kapareho niyang genre, lalo na sa mga Pinoy rock band dito sa bansa. Napasama din siya sa malalaking programa ng telebisyon gaya ng Student Canteen noong dekada 80, Rap 13, MTV Talk, SOP, Bubblegang, It Bulaga, at marami pang iba. Nakasama din si Kiko sa mga naunang hurado ng Philippine Idol nang una itong ipinalabas sa bansa sa Channel 5 kasama ang mga veteranong sina Ryan Cayabyab at Pelita Corrales. Nakapagtayo din siya ng sariling recording studio at sariling clothing lines para sa mga hip-hop na may pangalang FMCC na kumakatawa naman sa Francis M. Clothing Company. Ang kumpanyang ito ang gumagawa ng mga merchandise na may tatak na 3 stars and a sun. Sa buong karera ni Kiko, hindi mabilang na proyekto, mga pagkilala at parangal ang naipagkaloob sa kanya dahil sa kanyang kontribusyon sa industriya dito sa bansa. Buwan ng Agosto taong 2008, nang mauna siyang ma-diagnose sa sakit na leukemia. Dinala siya sa Medical City sa Pasig at dito nagsimula ang kanyang mahabang gamutan para malabanan ang nakamamatay na sakit. Una siyang nanawagan para sa mga may mabubuting kalooban para sa donasyon ng dugo bilang kapalit ng isinalin sa kanya ng ospital. Gumaling siya at muling nakarecover sa pagkakataong ito. Muli din siyang nakabalik sa pag-host sa It Bulaga at muli din siyang nakapag-record ng kanta kasama ang kanyang kaibigan na si Eli Buendia na kagaya niya ay meron ding pinagdadaan ng problema sa kalusugan noong mga panahon na yun. Pero sa kabila ng kanyang pagka-recover, sunod-sunod na chemotherapy pa rin ang pinagdadaanan ni Kiko. Hanggang sa sumapit ang ika-6 ng Marso taong 2009, tanghaling tapat noon na magkaroon na siya ng multiple organ failure dahil na rin sa komplikasyon ng kanyang sakit na pinaglalabanan. Kinalulungkot po namin paalam sa inyo that Francis Magalona passed away this 12 noon. Ang unang pagpapahayag sa publiko sa pagkawala ng Master Rapper ay isinagawa sa It Bulaga na lubhang ikinagimbal ng lahat ng nakarinig. At kinagabihan nga ay laman na ito ng lahat ng pahayagan at balita sa lahat ng media platform. Si Kiko ay nakatakda pa sanang lumabas sa reunion concert ng Eraserheads kinabukasan bago siya namatay. Kaya't ang concert na yon ay ginawa na lang nilang tribute para sa hari ng rap dito sa bansa. Si Francis Magalona na tinaguri ang ama ng Pinoy hip hop ay pumanaw sa edad na 44 anyos lamang. Siya ay nakremate
at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Respeto sa nauna. Sa pagkawala ng hari, anong maiaalay mo? Ikaw kaibigan, isa ka ba sa yumayakap sa kanyang mga awiting pumupukaw sa damdamin? Patuloy ba itong namumunga at yumayabong sa iyong pagkatao? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!